Ano po yung ginagawa niyo? Pag ganun kasi, minsan, syempre, hindi ko na pinapansin. Pero sa isip-isip ko, kasi yung mga homeless, di ba, minsan, namamalimos. Pero kasi minsan, yung ibang nakikita akong namamalimos, mga lalaki. Tapos napapaisip ako minsan na, bakit kailangan nilang mamalimos? Hindi na lang nila gamitin yung lakas nila, yung katawan nila, para magtrabaho. Kasi marami naman yan makikita sa paligid-gilid. Tapos minsan, naiinis ako kasi ganun, parang nanghihingi na lang sila ng tulong sa ibang tao. Hindi nila naan yung sarili nila para makatulong sa sarili. Bilang estudyante, syempre, aware ako na may mga homeless, especially talaga, lalo sa mga lugar na mga maraming populasyon. Dahil maraming talagang taong homeless. Tapos, ano naman kung anong ginagawa pag nakakita ko. Minsan, iniisip ko na lang na, kasi sila kadalasan, di ba, pag homeless, namilimos, para may makain. Para sa akin naman kasi, parang mali yung ginagawa nila. Oo, homeless sila, pero dapat sana hindi nila tinake yun as hindrance para magkaroon pa ng mas magandang buhay. Kasi diba, nasa tao pa rin naman yun kung anong mararating mo, diba? Kasi yun nga, homeless ka, tapos, pero may kakayahan naman, diba? Ang kulang lang sa'yo pera, pero makaka-discard para makakuha ng magandang kikabubuhay mo kinabukasan mo. Siyempre, gumawa ka ng paraan. Siguro, para lang sa akin, kung ano yung mga nagiging dahilan mo. Unang-unang talaga sa lahat, yung magulong sirkulasyon ng pamumuno sa pamahalaan. Kasi tulad yung sinasabi ngayon na umunlad daw ang Pilipinas. Pero ngayon nga, marami pa rin taong halos hindi naman nadadamay pag umunlad na yun. Marami pa rin homeless. Marami ka pa rin taong makikita naghihirap. Kadalasan nga, nakakagaya sila ng masama para lang mabuhay. Yun lang, yun yung sa tingin ko nagiging dahilan. Yung hindi tamang pamamaraan sa pamumuno sa pamahalaan. Ng pagiging homeless natin sa Pilipinas number one yung overpopulation natin. Currently kasi meron tayong kulang-kulang 36 million na population. Then second is yung kakulangan ng trabaho ng magulang. And yung mga bata, syempre, nagkakaroon na rin ng nagiging out of school year na rin sila. Then last yung yung problema natin sa government. Kasi hindi na susustentuhan ng sapat ng gobyerno yung pangangailangan ng lahat ng tao nila sa Pilipinas. Yun lang. Yung iba, biktima ng kalamitan ng mga disasters. Tapos, syempre, hindi naman lahat sila nakakuha na ng matitirahan. Kasi pag di ba nasira yung mga bahay nila, yung iba, hindi na nakakuha ng lugar na pwedeng pagtirahan kaagad. Depende na lang kung bibigyan ng gobyerno. Kaya yun,
there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within, what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Do-do-do-do. Lord, grant us peace, as gentle as your children's laughter, all around. Do-do-do-do-do-do. There's one more gift I'd ask of you, Lord. Kung meron po kayong pangarap na gusto nyo, ano po yun? Karoon ng bahay. Magkukubo lang. At meron kaming panganap buhay. Sarap siguro. Lububong. Walang dingding. Huli ng gobyerno na ito
tiyakin na ang mga walang bahay ay magkaroon ng disente, ng mura, ng nakakayanang proyektong pabahay. No? Tungkulin niya na pangalagaan ang mamamayan na magkaroon ng tiyak na tirahan. Hindi palipat-lipat, hindi naaapektuhan o hindi na nagagambala, hindi nagkakaroon ng takot dahil wala siyang tiyak na tirahan. Kumbaga sa isang mamamayan, kailangan may pansaka. At kung ikaw ay mamamayan, dapat may tiyak ng bahay. Kasama ito sa dapat siguruhin ng gobyerno na naibibigay sa kanyang mamamayan. Nawawala ang pag ano inom ka ng tubig, sabay sigarilyo, para ka nang kumain. So, Nay, nung napunta po kayo dito, mayroon po ba kayong mga kamag-anak? Dito na lang. Paano po? Nagsimula po ba kayo? Nagtitinda na po agad kayo? O ano po? Sabi niyo po kanina, nakakadalawang daan kayo. Yung 200 po na yun, para saan niyo po yung nilalaan? Ay, pagka ganitong summer, yun makakaano ka ng 2 beses ang araw. Pero pagka tagulan na, maswerte kung makakawamit ikaw 100. Hirap. Kailangan marunong ka humawak ng tira para sa pag-budget mo. Bakit? Nagagawa ko din sa kailangan bahay. Ano po yung pinakamahirap na nangyayari or pinakamahirap na kailangan yung pagdaanan sa pagtira dito sa Pag kayo bumabagyo, talagang mahirap. Bakit po? Kasi minsan di kami kumakain. Walang tinta. Tubig. Pinakain natin. Kapag hindi po kayo nakakabenta, ibig sabihin sa buong araw, wala kayong kain. Wala. Tubig lang. Saan po nanggagaling yung tubig? Hinihingi namin. Diyan sa kabilang dito. Ito kayo, kapag natutulog, ano pong... Nakalatag ng karton. Tapos sinasakyan na namin ng kumot. Katol. Para wala na mo. Nakakatulog po ba kayo sa kabila ng ingay? Parang music na sa tainga ko. Nagawa ako kapag nakakita ko ng mga ganun. Wala, kasi bilang ako, estudyante pa lang ako, tapos parang yung ano, ang karaniwan naman nating mararamdaman lang yung magkaroon tayo ng pity sa kanila, yung parang